Hindi yung bigla ka na lang nag-jump na dun ka na lang biglang nagsalita sa hindi mo pa naman halos kakilala. Dati ko po siyang kasama sa work and nagkaroon po ng away sa amin dalawa. And ang mali ko lang dito is nagtiwala ako sa akala kong kaibigan ko. Hi everyone! Napanood na lang lahat ang ebidensya ng panluloko ng makating babae. Pero naglabas siya ng video kung saan ay tila sinisisi pa niya ang best friend dahil sa pagkakabisto na kanyang panluloko. Sa video na ito ay panoorin natin ang tila walang pagsisisi sa panluloko ng makating babae. Panoorin natin ang video na ito. May mga gusto lang po akong linawin and sagutin ng mga questions about sa issue na to. Alam kong matagal na and medyo papatay na yung issue and ngayon pala ako lumabas. Kasi marami po kaming inasikaso ng family ko. And Christmas po that time. Ang kumalat yun. Kaya medyo mahirap. Talagang mahirap for me na mag-adjust agad. Na magsalita agad. And yung about naman dun sa girl na nag-send ng convo and private talk namin dun kay Guy is dati ko po siyang kaibigan. Dati ko po siyang kasama sa work and nagkaroon po ng away sa amin dalawa before siya magkwento dun kay Guy. Bago siya mag-send ng mga convo and private talk namin dun kay Guy. Nung okay pa kami nitong girl na to, ng dati kong friend na ito, is sinasabi niya sa akin na doon na lang daw ako kay Guy kasi pogi, bagay raw kami, wag na raw ako dun sa boyfriend kong manloloko, at sinasabi niya pa na i-third wheel daw namin siya. May mga screenshots ako lahat ng mga sinabi kong to. And never ako nag-delete ng convo. Hindi ko siya ilalabas kasi may batas tayo ng Data Privacy Act. Kaya sa akin na lang siya muna for now. Sa naging friend ko doon sa Manila, yung nag-set ng convo doon sa girl na yon, alam mong naging mabait akong kaibigan sa'yo. Nung kailangan mo ko, nag-away kayo, nandun ako. Ako yung unang-unang nandun sa tabi mo. Galing pa ako ng Bulacan, hindi ako pumasok ng work kasi mag-isa ka doon sa Robinson. Mag-isa ka doon. Chat ka ng chat sa akin, nasan ka? Pinuntahan kita, di ba? Hindi ko alam na sa simpleng misunderstanding, aabot ka sa ganun. Sinabi mo nga na ikaw yung mas matanda sa akin. Mas 25 years old ka. Dapat ikaw yung mas malawak yung pag-iisip na dapat ganito yung gawin. Hindi yung bigla ka na lang nag-jump na dun ka na lang biglang nagsalita sa hindi mo pa naman halos kakilala. Hours mo lang siya nakasama, hindi mo nga siya nakausap, diba? So dun ako nagtataka, bakit dun ka nag-open na dapat sa akin kasi ako yung kaibigan mo? Kung talagang concern ka, so dapat ako yung nilapitan mo, ako yung sinabihan mo. Hindi yun dun ka pupunta sa isang tao na hindi mo pa naman talaga totally kilala. And about naman po doon sa bakit raw po ako nagpaligaw may boyfriend ako. That time po is nagkakalabuan na kami ng boyfriend ko. And may sarili kaming problem na dapat nag-usap na lang kami. Kami na lang yung nag-usap. Hindi yung gumawa pa ako ng way para madagdagan yung problem na yun. I admit na mali yun. Alam ko yun. And sa mga nakakakilala sa akin, alam niyo yan, sa mga kaibigan ko, lagi ako nagsasabi sa inyo about sa issue na yun. And ang mali ko lang dito is nagtiwala ako sa akala kong kaibigan ko. Ang dami kong tao pinagkatiwalaan kasi sobrang bilis ko magtiwala eh. Sa age ko na 21 years old talagang. Yes, nagkakamali ako ng mga desisyon ko kasi ako po, start nung pumunta ako ng Manila, hindi ako humihingi ng tulong sa parents ko. Lahat ng problema ko doon, sinasarili ko lang. Kaya yung mga decision ko that time, walang
nagbibigay sa akin ng advice. Talagang sinasarili ko yun. Hindi ko rin sinabi yun sa ex-boyfriend ko na ganun yung nangyayari. Kasi ayoko. Kasi gusto ko ako yung makasolve ng sarili kong problem. And hindi ko alam na dahil gusto kong ako yung mag-solve ng problem ko is mas lumala pa dahil sa pagtitiwala ko. One more thing about sa PR. Ibig sabihin po ng PR is personal rate mo. And may dalawang klase po yung PR. Yun yung clean and yung dirty. So, ang clean is sasamahan mo lang siya like kumain kayo sa restaurant, ganon. And casino, samahan mo lang siya. Parang ganon lang. Parang kanyang personal assistant. Parang ganon. And yung dirty is dun na, yung personal rate mo kung magkano ka. Kung magkano yung sex mo, ganon. Ayun yung pinagkaiba nun. Never ako tumanggap ng mga sexual favor nung nag-work ako doon. Never ako tumanggap ng mga ganong bagay. Dun sa friend ko, alam mong hindi ako tumanggap ng sexual favor. And may screenshot akong sinabi ko yun. Most of you nagsasabi na kwento ko to. Siyempre, tama ako dito kasi nga, kwento ko to eh. Pero, paano ko ba kayo makakonvince? Para sa sarili ko, alam kong ito yung totoo. Ready po ako magpa-lie detector test para malaman ng totoo yung sinasabi ko. Hindi ako natatakot na magpa-lie detector test kasi alam ko sa sarili ko totoo yung sinasabi ko. Wala akong ibang kakampi dito. Ako lang. At alam kong walang maniniwala sa akin kasi kwento ko to eh. Sino maniniwala sa akin? Kasi first of all, screenshots yung nilapag, diba? Pero hindi lahat nakikita niyo sa social media. Yun na lahat yung totoong nangyayari. Tulad nung nagpapanggap na ex-boyfriend ko. Tingnan nyo ngayon. Naka-private na po siya. Nag-message siya sa akin kagabi pag start ko mag-post ng video. Doon pa lang sa part na yun, alam nyo na yung ibang story is hindi totoo. At yung ibang kumakalat na issue is hindi totoo. Yung mali lang doon is yung nagpaligaw ako. Actually, marami pa pero hindi na ako mag-focus doon. Mag-focus na lang ako kung anong merong issue ngayon. Hindi ko na siya ipapublic. And doon sa post niya na for awareness and para ma-reach out yung boyfriend ko, yung ex-boyfriend ko, what I mean, is nagawa niya yon. Na-reach out niya yung boyfriend ko. Ni-reach out siya ng boyfriend ko. Nung pag-post niya nun, nakita na agad. Nagkausap sila, mahigit 1 hour that time. And then nakikiusap yung ex-boyfriend ko na i-take down na yung video. Kasi habang hindi pa viral. Pero ang sagot nito ni guy is, pag-iisipan ko pa. And after nun, hindi na siya makontak, hindi na siya nagsiseen. And patuloy yung pag-post niya. May mga behind the scenes pa siyang mga pinost. And sa caption niyang for awareness, and para ma-reach out lang yung boyfriend, hindi kasi nakuha niya yun eh. And for awareness, so sinasabi niya, kung awareness talaga yun, dapat binlurred mo yung mukha ko, tinakpan mo yung name ko. Kaso hindi mo ginawa eh. Talagang gusto mong ikalat, diba? And hindi ko alam na ang dami mo palang videos. And pagtapos nung nangyari na yon, ng video na yon, ng 2023 na yon, nakiusap pa ako sa'yo, diba, pag uwi ko. Pero anong sinabi mo sa akin? Trending to. Diba? Yun yung sinabi mo sa akin kahit nakikiusap na ako sa'yo na wag. Alam mo, may pag-uusap tayo nun. Ang haba nun. May screenshots ako nun. And hindi ko na para i-public pa, i-post pa dito kasi nga po may batas nga po tayo ng Data Privacy Act. Nag-reach out ako sa'yo nang nag-reach out. Pero anong ginawa mo? Diba binlock mo ko bago ka nag-post?
And that time, alam ko na nagpo-post ka. Kahit anong sabihin ko sa'yo, is magpo-post ka. Kahit sabihin ko sa boyfriend ko yung nangyari, magpo-post ka pa rin. Kasi desidido ka eh. Nagplano ka eh. Diba? Gumawa ka pa ng mga behind the scenes mo. Planado mo lahat eh. Kaya kahit anong sabihin kong paliwanag or kahit anong explain sa'yo ng ex-boyfriend ko, kaya hindi mo tinake down kasi gusto mo yung nangyayari ngayon. Gusto mo yung attention na nangyayari ngayon. And for me, anong epekto nun sa akin? Sobrang laki. Lalo't babae ako. And 21 years old pa lang ako. Ikaw, di ba? Mas matanda ka sa akin. Mas matanda ka sa akin ng 7 years. And lagi mo sa akin sinasabi na dapat may self-awareness ka. So, bakit hindi mo na-apply yun sa sarili mo? Ba't ganun ka mag-handle ng situation? Lagi mo sinasabi sa akin na pag may problem, pag-usapan natin pareho. Sa atin dalawa lang. Pero ba't ganyan yung ginawa mo? At yan po, ang pahayag ng babaeng Makati, kung saan ay tila gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Ang ginawa ng best friend ay isang paraan din upang itama ang maling gawain ng Makating babaeng ito. Dahil kung totoong kaibigan yung best friend, ay hindi niya hahayaan na manloko ang Makating babae para lang sa pansarili niyang kapakanan. Pinagsabihan na ng best friend ang Makating babae na kawawa naman si Vince dahil mabait na tao siya. At ang niloloko ng Makating babae ay hindi si Vince kundi ang kanyang totoong boyfriend. Pero hindi niya kinig ang Makating babae dahil may pakinabang pa siya kay Vince bilang service at tagbili ng pagkain. At tungkol naman sa trabaho niya na grabing panloloko naman yun dahil imposible na PR lang yan at walang halong alam nyo na. Dahil bakit ka magbabayad ng pagkalaki-laki kung wala naman itong kapabalaghan? Eh di sana kumausap ka na lang ng kaibigan at sadyain mong lumabas na bilang isang kaibigan. Dapat wag na lang magdahilan itong babaeng Makati dahil kung totoo ang kanyang pagsisisi ay magbago na lang siya sa pamamagitan ng hindi pagkapit sa iba para lang sa libreng sasakyan at libreng pagkain. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Jones.